Sa isang liblib na barangay sa Bulacan, habang tirik ang araw at umaagos ang tubig sa ilog, may isang matanda kaming nakilala na nangunguha ng ginto sa ilog. Sinong mag-aakala na sa ilog na ito pala ay may natatagong yaman na pahirapan kung makuha. Siya si Nanay Ligaya na sa aming tansya ay nasa 60 mahigit na ang kanyang edad. Bawat hukay at sisid sa ilog ay napakalaga. Ang gintong makukuha, pantawid nila ng kanyang pamilya. Sa araw na ito ay umaasa siya na mayroon siyang makukuhang ginto sa maghapong paghahanap. Dalawang maliit na ginto lamang nakatiting ang kanyang nakuha. Kaya't nagpahinga muna siya para makakain. Naku, wala tayong tubig. Ang sinandok na kanin ay sasabawan lamang niya ng toyo. Wala pang ulam ang matanda. Si Nanay Ligaya ay isang katutubong dumagat. Nandito daw sila sa tabi ng ilog para kahit paano ay kumita sila ngayong panahon ng tag-init. Pagkatapos kumain ay magpapahinga sandali, tsaka ulit babalik sa ilog para sa ginto. Napakasakit ng likod ko, nagdudulang. Masakit na daw ang kanyang likod sa pagdudulang, pero kailangan niyang ipagpatuloy dahil dito umaasa ang kanyang pamilya. Siya ang nagpapakain sa kanyang mga apo. Minsan kami kumain, minsan ay hindi. Pag hindi kami nakakuha ng ginto, hindi kami mananghali, hindi kami maghahaponan. Talaga kaakayanin. Sunod-sunod. Una, yung isa kong anak na lalaki, panganay. Sumunod yung anak kong babae. Sumunod yung nanay ko. Sumunod yung asawa ko. Kaya hindi ko nakakayanin. Sunod-sunod daw ang namatay sa kanyang mga pamilya. Kaya't hirap na hirap siya ngayon. Paano nga kaya maisasalba ng ginto ang pang-araw-araw nilang buhay
ligaya. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Magandang umaga mga kababayan, nandito kami ngayon sa Dumagat dito po sa Bulacan at meron po kami ditong matanda na napuntahan. Siya po ay nagmimina ng ginto at dito po siya nakatira sa barong-barong na ito. So yung mga palapa ng niyog na ginawa nilang bahay, so dito po sa tabi ng ilog sila nakatira. Hello po nanay. Okay, ito po yung kanilang bahay. So yung bahay nila, tulad ng sinabi ko kanina, ay isa lamang na barong-barong. Mga dahon po ng niyog. Okay, magandang umaga po. Pabilis po, Nay. Umaga po. Okay. Nay, ano pong pangalan nyo? Ligaya Torres. Ligaya Torres. Okay, ilang taon na po kayo? Hindi ko po alam, sir. Hindi po kami nag-aral. Okay. So kayo po ay katutubo. Ay, talagang katutubo po kami. Ano po yung ano po yung pangalan ng, o anong tribo po kayo? Trebo talagang dito lumaki sa... Dumagat. Dumagat. Okay, so ay ita, kumbaga. O Mm. magkaiba po yun? Magkaiba yun, no? Yung eta naman, mga kulot Kulot. na kulot na dikit sa ulo. Ang So kayo po ay Dumagat tribe. Okay. May asawa po ba kayo? balo po ako. Okay. May mga anak po kayo? Meron po. Ilan po anak nyo? 3 po sila. Okay. Kasama nyo rin po dito? Andito po yung dalawa, yung isa kong anak, balo siya. Oo. Tapos yung isa kong anak naman, binata siya na andito. Okay. Nabalitaan ko na nang hanap buhay mo ay nagmimina ka ng ginto. Opo. Kamusta po yung pagmimina nyo ng ginto? Minsan ay nakakakuha kami, minsan ay hindi. Okay. Minsan ay ang nakukuha ko sa maghapon na 2 piraso lang na maliliit. Minsan ay 1 piraso, isang araw, iyon nahahanapin ko. Okay. Paano nyo po natutunan yung pagmimina ng ginto dito sa ilog? May pinag-anuhan na lang namin yun, sir, sa mga namin, mga matatanda namin. Mga ninuno, kumbaga. Okay. Sa pagmimina nyo po ba ng ginto, nabago po ba yung buhay nyo? Ay, parehas lang po, sir. Okay. Minsan kami kumain, minsan ay hindi. Pag hindi kami nakakuha ng ginto, hindi kami mananghali, hindi kami maghahaponan. Tapos ay pupunta kami doon sa pinagbibintahan namin ng ginto, uutang. Hindi naman kami pauutangan pag walang ginto. So ibig sabihin nyo po, kada mina nyo ng ginto, dinadala nyo na doon sa, o kung may tindahan, parang doon yung nagiging bentahan ninyo. Doon namin. Magkano po ba per gram ng ginto? Ay daw ngayon, tumaas daw ay, hindi naman ako nakapagbenta. Noon ay 100 laang at 50 isang miligram. Okay. So ngayon po magkano? Ngayon naman ay 2.5 na raw. 2.5. So yung 1 gramo ba na nakakakuha po ba kayo ng ganon? Ay dito po hindi, sir. Hindi na. So usually ilang gramo lang po yung nakukuha nyo o wala pang gramo? Wala pang miligram, sir. Wala pa. So magkano nyo po na ibebenta yun? Pagka kalahating miligram na, yun na 125. Napakaliit pala. Opo. So kaya hindi nyo, kumbaga hindi sasapat. Hindi kami kakain pag hindi kami nakakuha ng ginto. Hindi naman kami makauutang. Ilang taon na po kayo nagmimina ng ginto? Ay, maliit pa po ako, sir. Ako yung nag-aano na ng ginto. Dahil kayo po ay nagmimina ng ginto, sa pagkakataong ito na, meron ba kayong ginto? Wala po na. Wala. Naibenta na nung anak ko 1 miligram daw po yun. Kamakalawa sila at kami ngay walang bigas. Naibenta na nung anak ko sa baryo. Kasi minsan yung mga nangunguha ng ginto, meron ka bang pagkakataon na itinabi mo sa sarili mo at pinangarap mo na sana magkasingsing, magkahikaw, magkakwentas? Ay, kahit na po pangarapin ko, hindi naman kami nakakuha ng sapat na gagawing hikaw o kaya kwintas. Sapat lang talaga sa pagkain namin. Sa madaling sabi, talagang yung mga nagmimina ng ginto na pangkaraniwang nagiginto,
Usually talaga wala sila Wala. nakukuhang ginto para sa sarili nila. Ano lang, parang pinapabalik-baliktad lang namin ng pag nakakuha ng ginto, kukuha ng bigas, magiginto ulit. Pagka naubos yun, bibenta na naman yung ginto, kukuha na naman ng bigas, gano'n na lang. Kaso paikot-ikot lang po. Opo. Hanggang kailan kayo mag-i-stay dito, Nay? Ay, hanggat hindi po umuulan. So, ibig sabihin, kapag lumakas na yung tubig sa ilog, aalis na po kayo dito? Abot po dito ang tubig pagka bumabaha. Okay, so taga saan po talaga kayo? Doon po kami sa huro ng Angat Dam. Okay, sa bundok. Opo. So, karamihan nandun yung mga katutubong Ay, dumagat. napakarao talaga doon. So, kayo'y dumayo dito para makapagmina ng ginto? Ako'y dumayo dito at inaalagaan ko nga po yung nanay niya at buntis. Eh, hindi na ako pinapalakan hanggang sa nanganak siya. Nagiginto na rin ako diyan sa ilog. Habang ako nakatigil dito, ako'y nagiginto rin para ako merong matausan din na kukuha namin ng kakainin. Sa ngayon po ba, Nay, meron kayong pera? Wala. Wala. Kahit po piso, wala ako ngayong pera. Ito naman aking sakbat pag nga nakalagay. Nga. So, kayo po inagnanganga. Okay. Ito po, pag nga. Okay, kasi sa Mindanao, nakikita ko yung pagnganganga nila. Para malaman ko lang, ano yung pinagkaiba ng pagnganganga nyo? Ano po yung nasa sabag ninyo? Ay, ano po ito? Maskada. Ay, ito pala, meron akong pera. Piso lang. So, kayo ay naggiginto, pero piso lang yung pera ninyo. Opo. Saan po makakarating yung piso? Isang candy. Isang candy. Okay. Minsan Tingnan nga. nga po. Ba't po may bawang? May gamot ko yan sa sakit ng ngipin. Okay. Ito po yung tabako. Opo. Yung pampapula, asan po yun? Ito. Ito po yung ng Ano, bunga ng bagi. kahoy. Okay. Baging. Bagin. Opo. Okay. Yung ma'am-in nyo, mayroon pa kayo? O yung apog? Ala yata dito yung aking apugan. Ala. Wala. O sige po, Nay. Okay. Nay, okay lang ba makita ko kung paano ka nagmimina ng ginto? Opo. Okay, sige. Ngayon mga kababayan, puntahan natin kung paano siya nagmimina ng ginto. Minsan na ako nakapag-try na magmina ng ginto nung nasa Davao de Oro kami. At nakita ko mayroon din siyang gamit, yung kahoy na bilog. Lola, patingin nga po. Ito po ugat ng kahoy. Yung malalaking kahoy. Gawa ito sa ugat ng kahoy? Oo. Grabe, may ganito palang ugat ng kahoy na kalaki. Ayun, sa aming gawi talagang malalaki ang Ang kahoy. laki. Para po siyang sombrero, oh. Ayan, so kasi nakita ko dun sa Mindanao, nilalagay dito yung buhangin at ginaganong-ganon. So, ganun din po ba kayo? Okay. Sa ilang oras, Pinapaikot namin gano'n. Pinapaikot. sa ilang oras na pagtatrabaho nyo pagiginto, nakukuha nyo ka ba agad yung kahit ilang gramo o wala? Pagka yung talagang merong ginto, nakakakuha ng 1 gramo maghapon. Okay. Sige. Sige po mga kababayan, tingnan po natin kung paano maginto si Lola. Dito po sa ilog na ito, sa mga may malalaking bato, nandun si nanay sumisisid at nagmimina ng ginto. Gamit lamang po yung, kumbaga ang tawag sa amin noon ay bao ng niyog na nilalagay niya doon sa parang platong kahoy na kung tawagin nila ay dulang. Yun po yung ginagamit niya. So ngayon susubukan natin yung ginagawa ni nanay na pagmimina po ng ginto. Dito sa buhangin na to, nagtatago yung mga ginto. Si Lola habang naghuhukay, meron siyang antiparang ginagamit para mas makita daw, mas malinaw niyang makita yung ginto. Nakita ko ginaganong-ganon niya. So ibig sabihin, pag suot yung antipara, yung mga ginto kumikinang-kinang na. La, sa antiparang suot mo, nakikita mo yung ginto? Opo, sir. Ibig sabihin kumikinang-kinang ang ginto? Makinang pagka nasisikatan ng araw, Okay, ano po yung itsura nung kumikinang dyan sa ilalim? madilaw Parang golden. madilaw na makintab siya. Okay, kung ito po, ito gold kasi ito, ganito ba? Opo. Okay. Sige nga, nagsisid. Gamit ang antipara, sumisisid si nanay sa tubig at dahan-dahan niyang kinakaykay.
ang buhangin, sinisipat kung may ginto. Susubukan ko naman yung antipara ni Lola para makita ko yung ginto o ano talaga yung nakikita sa ilalim. Nasaan banda dyan? Malabo pa, sir. Nalabo pa, palinawin natin. Gaganon-ganonin ko lang po. Opo, Tapos may kikinang-kinang na. kikinang siya. Okay, sige. Pag nasikatan ng araw, makitab siya. Tapos dadakutin ko. Kukunin ko ditong gamit dito. Kupulutin pagka may ginto siya. Kakapayat ko na lang. Opo. Ano ibig sabihin, literal po na nakikita yung ginto. Kasi Dadam- makikita mo na, gabutin, lay. Dadamputin na lang ng... Okay, sige. Sinubukan ko ang ginagawa ni nanay gamit ang antipara. Sa pagsisid, kailangan mong halukayin ang mga buhangin at bato. Pero ilang minuto rin ako na nagpabalik-balik. Pero wala akong makita na kahit isang ginto. Wala po ako nakikita kasi lahat ko may kislap. Hindi ko alam kung yan po yung ginto. Yung ano ba yun? Ito, wanda. Nakakapagod at matinding paghinga ang kailangan mo dito. Pero si nanay, sanay na sanay siya sa kanyang ginagawa. Wala po akong pakita. Siguro dahil si nanay sanay na doon sa ganong pagkuha ng ginto. Kaya wala po akong makita. Ayun, ngayon tingnan natin yung dinadakot natin na ganito. Na inilalagay natin dito. Titingnan natin kasi hindi ko makita doon. Tatanggalin yung malalaking bato. Sige lang, ganunin mo nga po. Okay, ako naman po. Kasi nung nasa Davao ako, naganto din, kaya lang hindi ko talaga matutunan. Tinatagilid siya. Tinatagilid po, okay. Tinatagilid na gano'n. Okay, o sige, sige po. Yung pinapaikot po pala yung tubig mismo doon sa, ayan. Tinatagilid din yung gano'n eh. It takes time po para matutunan nyo po itong ganitong bagay. Sige la, ikaw na po para makita natin yung makukuha natin ginto kasi excited na ako. La, pag may nakuha tayong malaking ginto, ibibigay ko sa'yo. Papagawan kita ng hikaw. Hindi ko na pangarap sir ako magkahikaw. Bakit naman po? Basta kami kumain na ang sa sapat na oras, 3 beses maghapon, nagkakape o kaya kumakain ng tinapay sa kape. Hindi na daw siya nangangarap na magkaginto para sa kanyang sarili. Sapat na daw na makakain sila ng 3 beses ng kanyang pamilya. Magkakasunod daw kasing namatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Nawala ang kanyang ina, ang kanyang asawa at 2 anak. Kaya't hindi na daw niya kakayanin kung mayroon pang mawawala sa kanyang pamilya. Kaya kahit mahirap at kahit matandaan na siya, pipilitin niyang mabuhay ang kanyang mga apo. Panay, meron kayong isasaing na bigas. Ito po, kumuha yung pamangkin ko ng bigas. Dahil kahapon ay wala kaming kabigas-bigas. Kumuha siya kahapon ng hapon na. Gabi na nang dumating. So yan po ay inutang lang. Inutang nila. So ang ibabayad nyo po dyan ay ginto. Nagtatrabaho naman yung manugang kong tatay niya. Okay. Nay, paano po kayo dito natutulog? Kami po magnono dito. Yung anak kong may anak diyan sila. Tapos yung isa kong pamangkin na dito. Okay, malamig po ba dito sa Ay, gabi? malamig po sir dito. Oo. Pagkahapon, pag gawing hapon na, wala kaming mabanas, mainit. Pag mga alauna na ng gabi, malamig na. Mahangin na dito. Walang dinding ito, walang dinding diyan. Pagkatapos ko dito ng yung pagtatanim, pagka umuulan na, aahon na ako dun sa mga anak ko, magtatanim ako ng kamuting kahoy, gabi,
saka kaunting palay. Para pagsapit nung anihan na, kami mayroong kakainin. Yung anak ko namang bunso na yung binata ko, nagtatanim siya ng saging. Pag tag-araw ay mayroon kaming tinitibang saging. Ano yung pangarap mo na habang nabubuhay ka? Ay wala na po ako sir na pangarap. Nawawala na ako ng pag-asang mangarap. Matanda na kasi ako ay hindi ko na maaabot yung pangarap kung bagaman. Pangarap ko na lang sa aking sarili. Matulungan ko yung aking mga apo. 4 ang apo ko, maliliit pa sila. Ay yun na lang ang pangarap ko sa kanila, mapalaki ko sila. Mahal ko po talaga sila. Hindi na bali akong mauna sa kanila, wag lang sila ang. Bakit niyo po nasabi yung di bali na kayo yung mauna, wag lang sila? Hindi ko kakayanin na bantayan ko sila. Bali 4 na ang namamatay sa aking anak. 2 ang anak ko, tapos yung asawa ko pa, yung nanay ko. Hindi ko na talaga kakayanin. Yung sunod-sunod. Una, yung isa kong anak na lalaki, panganay. Sumunod yung anak kong babae. Sumunod yung nanay ko. Sumunod yung asawa ko. Kaya hindi ko nakakayanin. Kaya ako nandito para hindi ko magalawan yung ginagalawan naming mag-asawa. Na ganito ko kakayanin. Ang anak kong panganay nalunod sa pagsisid ng isda. Tapos yung anak kong isa, stroke siya, yung mahina yung kabiyak na katawan. Tapos ay dinala namin sa ospital. Sa ospital na namatay sa Pampalay. Tapos yung asawa ko naman, sa bahay na lang namatay, saka yung nanay ko. Kaya pag may namatay pa din sa mga ano ko, hindi ko nakakayanin. Yung taon-taon sila. 4 na taon, 4 ang namatay sa akin. Paano ka na naging matatag? Paano mo nilalabanan yung ganitong buhay? Inaano ko na lang yung mga apo ko. Nakilibangan ko sa kanila yung mga apo ko na lang. Ayan nga't kamamatay pa ng manugang ko. Wala pa siyang 5 buwan, wala pa 4 na buwan. Yung nanay niyang batang 2 dito. Yung panganay niya 4 na taon, yung sumunod 3 taon. Wala na siyang nanay. Kaya pinagtitibayan ko na lang na para may mag-alaga din sa apo ko. May nakita ka na? Wala? Sabi mo, putik, hindi ginto. Ayan, pag ganyan, madali na lang makita niyo. Ito na kaya ang inaasam na ginto ni nanay? Bato to na anay. Pinsing, tapos mga putol-putol na kulitas na tatatawa nila. Wala? Maliit na maliit. Masan po yung maliit? Ayun. Maliit. Daming buhangin na aming nalagay dito sa dulang-dulang. Alam niyo po ba yung nakikitang ginto na napakaliit lang? Maliit pa sa hanip. Opo, maliit pa daw po sa hanip. So, napakakatiting lang po nun para pong napuwing. Minsan nga, mas malaki pa yung puwing. Mas malaki pa po yung karayom. Ayun, napakaliit oh. Ayun, katiting lang. Napakaliit lang po nito oh.
Ganyan ang nakukuha sir na kalamang anong nagkukulay. Bihira makakuha ng malaking pwede. So sa ganyang kaliit, paano mo nga naman may ipon yung 1 gramo? Miligram nga lang. So talagang napakahirap ng ganito. Pero nagtsatsaga po si nanay para sa kanyang pamilya. Yan, so ilang oras na kami dito habang nagbababad. Maitim na yung balat ko, wala pa kaming nakukuha kahit 3 piraso man lang nakatitingi, 1 piraso pa lang. Lali ka, pahinga muna tayo. Pahinga mo muna kami ni Lola. Pero ang hindi alam ni nanay, isang malaking sorpresa ang nag-aantay para sa kanya. Wala talagang makukuha ang ginto si Lola konti. Kaya pala ganun lang katiting at magkano lang yung kikitain ni Lola. Yan si sir o yung 1 linggo ko ng dinulang sa pinaypayan. Wala pang 1 guhit. Kinuha ni sir. Okay la. So ngayong maghapon, wala ka pang kikitain, ano? Wala pa ako sir makukuha. So may problema yung pagkain nila, tapos nandiyan pa yung kanyang mga apo, nanganak pa yung Yung aking pamangkin. yung kanyang pamangkin. Okay lang, meron akong surprise para sa iyo. Salamat po. So sir. ngayong hapon, ngayong araw na to, Po. yung kikitain mo na sa pagbibenta ng gold, kung mayroon kang kikitain, hindi mo na muna po problemahin, no? Ay, maraming salamat po. Okay. Dahil mayroon kami ibibigay na tulong para sa iyo. Opo. Okay. Ako po nagpapasalamat ng marami sa mga tumutulong sa akin. Maiiyak na naman ako sir. Wala pa nga po ulit. Okay, eto na po. Ganun mo yung kamay mo lang. Sige. Maiiyak na naman ako Okay. sir sa tuwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, ilan na ito, Lola? Opo, maraming salamat. 10,000 po. Okay, 10,000 na ito. Opo. Okay, ano po yung naiisip nyo dito sa 10,000? Ako po'y kukuha ng bigas at aahon po ako dun sa hulo. Sasama din sa anak ko. At ako po'y magtatanim doon sa tinabasan nila, sinunog. Tapos tataniman ko po ng mga saging at kamuting kahoy, gabi. Okay, so huwag mo munang ibuk ganyan na kasi dadagdagan pa natin. May marami. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yay! Maraming salamat po sa inyong mga sir. Ako naiiyak na. Ngayon lang ako nakakuha ng nakahawak ng perang ganito sa sarili ko lang. Taga ngayon lang ako nakahawak ng perang ganito. Ay, pinakamarami ko na nakuha sa pagiginto. Mga 1,000 o kaya 500. Sa maghapon na iyon o kaya 1 linggo namin kikitain. Kaya ako'y maraming salamat na lang sa inyong mga tumutulong sa akin. Ayan. So, deserve niyo po yan lang kasi nakita namin yung hirap, yung pagod, yung init, lalo na po ngayon at summer. Deserve niyo po yan para kahit paano makapag-day off kayo sa pagmimina ng ginto, ma-relax nyo yung sarili nyo at baka mamaya kung ano mangyari po sa inyo, napakainit. At kung makakauwi kayo dun sa lugar po ninyo at makakapagtanim kayo, paparating na ulit yung tag-ulan, mas makabubuti po. Ano po? Opo. Okay, masaya ba si Lola? Masayang masaya. Kaya ako po'y naiiyak sa katuwaan ko sa inyo. Dahil kayo lang ang tumulong ng husto sa amin ng ganito. Yung ibang mga nakakasalamuhan namin, mintras na kami tulungan, niloloko pa. Paano niyo po nasabi na niloloko la? Pag nagbibenta kayo ng ginto, na may naloloko pa, gano'n? Murang-mura ang ginto nakuha sa amin. Opo. Halimbawa na makakuha kami ng 1 gramo, bibilhin lang sa amin ng mga 2,000 o kaya 1,500, ganun. Okay. So ngayon la ha,
Opo. Ito ay para sa iyo at taos puso po namin yung ibinibigay para sa iyo. Wala po kaming hinihingi na kahit na anong kapalit. Ay, ako po ay nagpapasalamat ng ano at sana po ay wag naman po sanang aksidente at magkakadiferensya ang mga tumutulong sa akin. Bigyan po sila ng lakas para ako'y kung bagamat ako'y humingi ng tulong ulit at ano ay matutulungan ninyo ako ulit, sir. Hindi ka na, hag nga kita. Hindi inaasahan ni nanay na makakatanggap siya ng ganoong kalaking pera mula sa atin. Ngayon lamang daw siya nakahawak ng ganitong kalaking pera sa pagkikinto niya dito sa ilog. Kaya mo yan, Nay. Ano po? Pasensya ka na sa amin kung naistorbo ka namin. Ano po? Hindi po, wala pong istorbo at wala po naman akong ginagawa. Laban lang sa buhay na yan. Ay, talaga po. Matinding ano, ang aking nilalabanan. Tingnan na ninyo yung sinabi ko kanina. Oh, I know, Nay. 4, pang-5 yung manugang kong namatay. Yun ay sunod-sunod sila. Pero tinatagang ko rin alang-alang sa aking apo. Kung iba siguro yun, nasira na ang loob nila ng pag-isip. Ay ako hindi ko. Inano ko yung mga apo kong maliliit pa. Hindi naman kayang alagaan maigi ng ama nila. At nagtatrabaho rin yung ama nila. Kasi nung pag-iiwanan doon sa mga apo ko, kung hindi ako. Naintindihan ka namin kasi pinagdadaanan ko din yan ngayon. Aba? Okay, happy na si Lola. Opo. Yan, importante po happy. And salamat po sa lahat ng makabayan po natin na nanonood ngayon. Thank you po pa sa pag-share at panonood at hindi niyo po pag-skip ng ads. Malaking tulong po itong ginagawa natin sa mga charity viewers na nanonood po sa atin. Sa kanila po galing ito. So pag sinabi natin charity viewers, sila po yung nanonood at hindi nag-skip ng ads para po yung ginagawa po natin ay nakakatulong at nagpapatuloy po ang Pugong Biyahero. Marami pong salamat. Maraming salamat sa inyong mga share. Yan. God bless po sa inyo. Salamat po. At napasaya natin ngayon si Nanay. Hindi na muna siya magmimina ng ginto. Salamat po. Masaya po ako ngayon mga sir. At hindi na ako magiginto. Kahit isang linggo hindi na ako magiginto. Yun, At may pera nakakapaya na na. ako. Yan, ingatan lang po na ya. Opo. At magpapaloko ha. Opo. Gamitin ng tama ang pera. Ha? Sige po. Salamat po. God bless everyone. Bye-bye tayo doon. Bye-bye. Bye-bye. Ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa yaman ng iyong puso. Mainit ang panahon at kailangan mong magtipid ng kuryente. Huwag kang mag-alala dahil meron tayong solar stand fan. Pwede mo na itong gamitin gamit ang solar panel at pwede rin ito sa electric. Napakadali lamang nitong gamitin. Isaksak lamang ang cable ng solar panel sa stand fan. Ibilad ang solar panel direct sa araw. At ayan, pwede mo na siyang gamitin. Napakaganda nitong solar stand pan na ito at napakatibay. Mayroon na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming messenger account at PB Team Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PB Team. Maraming salamat po!